Hello, ayan. Next, let's talk about the knee region. Okay, knee. Knee, again, this is the largest joint in the body. This is the largest joint in the body. Alright, we're done, okay? So, let's talk about the bones first. Okay? Pag pinag-usapan yung knee, ang pag-uusapan natin dito, friends, is the lower condyle of femur. Okay? You have the two condyles of femur. And the upper condyles of tibia. You have the two condyles of tibia. And of course, our patella. Okay? Oh, grabe. Yan lang po, friends, ang bumuo ng knee natin. Yung dalawang condyle ng femur, yung dalawang condyle ng tibia, at saka si patella. Diba, nakita na kayo ng femur. Sa dulo ng femur, may parang dalawang bola. Yung nandito, sa dulo ni femur, may dalawang bola. Okay, you have the median, and yung lateral condyle. Tama? Yung median and lateral condyle, okay? Let's talk about condyle. Anteriorly, it is connected. It is connected anteriorly, okay, via intercondylar groove, okay? Sinasabi lang, yung dalawang bola ng femur sa baba, sa harap daw, there is connection. Meron tayong tinatawag na intercondylar groove, okay? Or also known as the patellar groove, okay? Diyan, friends, okay? Diyan nagpo-communicate si patella. Imagine this is your medial and lateral condyle of femur, okay? Okay, this is the medial and lateral condyle of femur. This is the tibia, okay? And this is the femoral head. Okay, yung itsura na, okay? Posteriorly, pag titignan ko yung likod, posteriorly, it is separated. Mas makikita mo na maghiwalay yung dalawang bilog sa likod. Kasi sa harap parang dalawang bilog, tapos meron lang pa ganon, connected siya sa likod. May separation, okay, via intercondylar fossa. Okay? It is separated by intercondylar fossa. Pag pinag-differentiate mo to, the medial and lateral condyle, mas malaki raw yung medial condyle. The medial condyle, it is larger. Okay? And it projects forward. Ibig sabihin, mas malaki raw yung medial condyle at mas mahaba raw yung medial condyle compared to your lateral condyle. You see that? Yung medial condyle, mas malaki siya at saka mas mahaba siya. Paano maging mas mahaba? Pantay naman yan. Okay? Kasi yung femur natin, nakislang. Okay? It is oblique inferiorly and medially. Pero kung i-differentiate natin ng femur, makikita mo mas mahaba yung medial condyle. Kaya na talagang pantay na oblique siya. Did you get it? Pero again, the medial condyle is larger and it projects further. Okay? Kaya ang injury lagi nasa medial condyle. Kasi pagka ikaw lalayo ka, yung weight natin, mas napupunta sa medial condyle kumpara sa lateral condyle. 60-40 ang hatian niya. Hindi 50-50. Okay? Kaya mas lang, saan nagkakaroon ng osteoarthritis, medial condyle. Kasi andun ang weight bearing talaga. Did you get it? Kaya yung factors natin, nag-adjust din, mas malaki sa medial kasi mas nandoon ang weight natin. Did you get it? Okay? Let's talk about the tibia condyle. Okay?
natin yung tibia sa taas, okay, makikita ko na yung tibia, may hati sa gitna, okay? Sa tibia pa, intercondylar eminence. Okay? Sa tibia, there is intercondylar eminence. At titignan mo, dito sa lateral side, merong fossa. Okay? There is tibial fossa. Saan yung makikita sa lateral side? Because that is where the insertion of your fibular head. Okay? Para po yan sa insertion ng fibular head. Nandito po sa anterolateral sa harap, okay, kunyari, ito kasi yung anterior dyan, yung posterior, okay? Andito sa harap, nandyan po yung Gervais tubercle. Kung maaalala mo, dyan po mag-i-insert ang ITB, okay? Nandito, kung ito yung tuhod mo, nandito banda, sa tibia mo, anterolateral Gervais tubercle, okay? Siyempre, dito sa anterolateral, meron din dyan, okay? Dito, yung natawag na pes ancerinus insertion. Okay? Pes ancerinus insertion sa anterolateral. Sino yan, sir? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na sergeant muscle. Diyan nag-insert sino? Si Sartorius, si Garcilis, and si Tendinosus. O, paano sila? Sa anterolateral, diyan nag-insert ang IBB. Sa anterolateral, doon nag-insert ang sergeant muscle. Did you get it? So, dito, IBB. Dito sa kabila, sergeant. Did you get it? Yes, sir. Tapos, kung titignan natin, pag ganyan yung tibia, okay, pag ganyan kasi itsura niya. Okay. Yung tibia, hindi siya bantay, it is sloping posteriorly. Pag ganyan yung tibia mo, ay, nakatayo nga. Tutungo pala siya. Okay? Your tibia is sloping, okay, posteriorly. Okay? For about 7 to 10 degrees. Pag gano'n ka ga, ilan po yung degrees ng downsloping ng tibia? Okay, 7 to 10 degrees. Tapos, syempre, ayun ang bubuo sa natin si patella. Okay, let's talk about patella. Your patella, it is the largest sesamoid bone. Okay, your patella is the largest sesamoid bone. When you say sesamoid bone, ano ba yung sabihin, sir? Ibig sabihin, merong buto sa pagitan ng mga tendon. Sa gitna ng mga tendon, may damuhong buto. And that is your sesamoid bone. Ito na yung pinakamalaking sesamoid bone. Bakit? Sa taas ni patella, may makikita ang quads tendon. Sa baba ni patella, you have your patella. Sa baba ni patella, you have your patellar tendon. Isang tendon lang yan dati. Isang tendon lang yan. Okay? Na quads tendon. Nung lumabas si patella, okay? Tsaka nagkaroon ng dalawa. Nahati sa dalawa. Did you get it? Okay? So, siya ang sesamoid bone sa pagitan ng quads tendon at patellar tendon. Bakit? Bakit po yan nilagay ni Lord? Sir, bakit nilagay ni Lord si patella? Ano rin po ang function ng patella? First is for stabilization. Next, okay, it increases, okay, the efficiency of quads muscle. Okay? Yung quads muscle mo, malaki. Apat yan, pero lahat yan, naka-insert kay patella. Okay? It increases, tapos ini-increase niya yung torque. Okay? Di ba, i-insert niya sa patella tendon. So, naglagay ka ng parang baton, okay, mamaya hatakin ka. Pag nilagyan mo ng bato, mas maganda yung paghatak mo. Ganun yung si quads. Okay? Nung nagkaroon ng sesamoid bone, mas madali nang nahahatak yung paa natin. Pag nagawa
yung patela, medyo na mahirapan siyang atake. Pero dahil nagkaroon ng buto, mas nagkakaroon ng angle sa paghatak. Did you get it? Okay? It increases the efficiency of what? Ano ba? It reduces friction. Okay? It reduces friction. Ano ba? It centralizes. Okay? Centralizes the forces of quartz. Apat yan, pero sinicentralize niya yung quartz muscle. Paghatak ng quartz, kahit na anong angle pa yan, sa gitna yan, to extend the knee. Okay? It centralizes the forces of their quartz. And last is for bony protection. And last, it is for bony protection. Okay? Function ng knee ulit. Ang pagkatapos dyan, Sir, CB. Ano Sir? Stabilization, increases the efficiency of quads, reduces friction, centralizes the forces of quads, and bony protection. Alright, okay? That is the function of your quads. Okay? On the posterior surface, okay, of your patella, okay? On the posterior surface of patella, ay dito tayo mga kanto-kanto. Ang tawag doon ay facet, okay? Facet, okay? Sa likod ng patella, may mga kanto-kanto. Anong tawag? Facet. Pag binuksan mo yung facet, lalabas tubig. Okay? Facet. Ilan tao ang facet ng patella? 5. Okay? You apply ang facet, okay, on the posterior surface of your patella. Okay? Isa-isayin natin yan. May kanto sa taas ang tawag superior facet. Meron sa baba, inferior facet. Meron sa gilid, lateral facet. Sa gilid, medial facet. And yung pinaka-famous is si odd facet. Okay? Siya po yung pinaka-famous na facet. Kung ito yung pinaka patella na, okay, ganyan yan. Meron ditong facet, meron lateral, meron medial, pero meron pa dito. That is your odd facet. Ibig sabihin yan, odd facet, the location is medial to medial facet. Okay? Mas medial pa sa medial facet. Okay? It is medial to medial facet. And this facet, your odd facet is the most commonly injured facet. Pag na-injured yan, ang tawag, chondro. Malaysia. Patella. Okay. Siya pala yun. Okay? Pag na-injure sa odd facet, yun siya, tinatawag na chondro Malaysia patella. Kaya pa. Let's talk about our tibio-femoral joint. Dalawang joint kasi sa tuhod mo, meron kang tibio-femoral at saka patella-femoral. Okay, isa tibia to femur, isa patella to femur. Okay? First, let's talk about the tibio-femoral joint. Okay? Ito yan. Okay? Tibia to femur, ang tawag tibio-femoral joint. Okay? Your tibio-femoral joint, hindi niya tawag na largest joint of the body. Okay? At ilan siya? Tignan mo, meron siyang medial, meron siyang lateral. This is two joint. Okay, bakit? Meron siyang medial, tibio-femoral, sa lateral, tibio-femoral joint. Kasi dalawang bola yun eh. Okay? So may joint dito sa isa, meron. Pero tawag lang, may tibio-femoral joint. Okay? What type of joint ang tibio-femoral joint? Monoid
joint. Okay? It is modified hinge joint. Or some says it is a double condyloid. Okay? Joint. Okay? It is a double condyloid joint or modified hinge joint. Now, what's the resting position? Okay. Knee flexion to 25 degrees. That's the loose back or the resting position. How about the close back position? Full extension. Okay? Full extension with external rotation. Okay? And last, the capsular pattern. What's the capsular pattern? Okay? Flexion is greater than extension. This is the capsular pattern. Ang capsular pattern ng hip natin kanina, lower half. Ngayon, okay? Flexion is greater than extension. Did you get it? Yes. Did you get it? Yes. Alright. Okay. Kung isipin mo, ang tuwid natin, dalawang bola, tama? Tapos, yung pinagalaman ng bola, flat surface. Yung tibia mo, hindi naman yung socket tama? Dapat pag bola, ang partner, socket, tama? Parang socket mo, ganyan yan ang sinabi ko. Itungod natin, bola, tapos flat surface. Hindi maganda ang congruency ng knee natin. Kasi bola, tapos flat. Okay? Pero ginawa ni Lord, nagawin siya ng paraman sa gitna at ang tawag doon ay meniscus. So, syempre, paano makakasinturo kung hindi malalim? Okay? Nag-add siya ng meniscus. Okay? It is a fibrocartilage structure. It is a fibrocartilage structure between tibia and the femur. Okay? It is a fibrocartilage structure between tibia and the femur. Ano po ang function? Okay, let's talk about the function of your meniscus. Bakit nilagay ni Lord ang meniscus? Okay? First, it depends. Okay? Depends the joint. Okay? Siyempre, kasi hindi maganda bola tapos flat surface. Ayan, para may maglalagay ng bola. Para mas malalim ang tibia. Did you get it? Kasi yung bola, convex yan, tama? Uy! Yung tibia, dapat concave. Kasi pagka-convex, sa part mo, concave, tama? So, convex yun, tapos yung tibia, convex din. Ginawa nila, lagyan natin ng meniscus na paganoan, okay? Para maging concave na yung tibia partner ng jiga. Okay? It depends the joint. Okay, pangalawa? It adds, lubrication. Okay? It adds lubrication. Next, word shock absorption. Friends, 60% ng body weight ina-absorb ng meniscus. Ganun ka rin din. Kaya pag walang meniscus, kawawa yung tulog mo. Did you get it? Pag nag-degenerate ang meniscus mo, kawawa tulog mo kasi siya yung siyang absorber. And last is for it prevents the capsule from entering the knee joint space. Okay? It prevents the capsule from entering the knee joint space. Ano po yung capsule? Okay? The capsule, anything that surrounds a joint is called a capsule. Ito, yung napakaraming muscle ko sa knee, pag wala siyang
meniscus, pwedeng pumasok dun sa pagitan. Pag nagkapasok ng muscle doon, makakabala yun sa flexion extension. So, yun yung pinaprevent. Dahil may palaman na, wala nang ibang makakapasok. Yes, alright. Okay. So, para sa ako ay deeper lubrication for shock prevention. Okay? So, para lang shock masyado, lagay ka na lubrication. Okay? Deeper lubrication for shock prevention. Okay? That is the function of your meniscus. Did you get it? Let's talk about meniscus. Meron akong itsura niyan. Kunyari, ito yung tibia mo. Again, merong fossa. Pag yun naman may fossa, isa rin natin yung lateral. Tama? Because it is for the insertion of the fibula head. Iba niyo palitan. Okay? Tapos sabi niya, meron tayo intercondylar eminence. Naalala ba? Hindi ka sa anterolateral na makikita? Joint is to the makikita? And right side of insertion of cells in the hapa muscle. Did you get it? Yes. Wait. Asan ang meniscus? Dito. Ay, pagkala pa, kanino po nakadikit ang meniscus kay tibia? No, ay hindi kay femur, hindi dun sa condyle ni femur, sa condyle ni tibia. So, nilagay ni Lord, okay, nilagay niya sa tibia, hindi kay femur. Did you get it? Kaya nasa pagitan siya, ni femur at sa tibia, nilagay yung meniscus dito. Okay, sa dito, hindi dito. Did you get it? Tapos na kanino si meniscus? Tibia. Ibig sabihin, kung nasaan si tibia, nandoon si meniscus. Did you get it? Kung saan pumunta yung tibia mo, ano si meniscus? Halimbawa, may kasi ganyan, nag-flex ka ng tuwa, saan napunta si tibia? At may kayo posterior. Tapos, saan napunta si meniscus? Posterior, yeah. Did you get it? Kasi kung nasaan si tibia, doon si meniscus kasi doon siya nilagay ni Lord. Did you get it? Yes, okay? So, ibig sabihin, kailangan ako sa Lord. Dito ka na meniscus. Magawa ka ng meniscus, okay? Okay. Kasi dito naman, medyo iba na shape. Okay. Nag-design si Lord, okay? So, dito, parang magkaiba. Kasi may difference ang medial meniscus sa lateral meniscus. May difference. Yung medial meniscus, ito, C-shape. Okay. Ganun pala yun. Okay? C-shape. Okay? Yung lateral meniscus, ano siya? O-shape. Okay? Yung isa, crescent. Yung isa, almost circle. Did you get it? Okay, tapos tatayin nila yan. Chuk, 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 chuk. Ito naman. Chuk, 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 chuk. Okay? Magkaiba. Okay? Ibig sabihin, bakit ganun? Okay? Yung medial meniscus, tahin-tahi. Anong ginamit nila dyan? Backstage. Tahin-tahi. At anong ginamit nila? Running stage. Dito ba? Ibig sabihin yung isa, tahin-tahi. Isa medyo maluwag. Okay? May ibig sabihin niya. Okay? Ibig sabihin, ang meniscus sa medial meniscus is more stable. Okay? It is more stable. Okay? Andun lang siya sa tibia, hindi siya makagalaw kasi nga tahin-tahi. Yung isa, no. Okay. Mas magalaw. Sino ka talaga? Yung pala niya yung 6 millimeters yung kamay sino ka talaga 1 millimeters mas magalaw ng lateral. Did you get it? Kasi nga mas maluwag ang pagkakatahin. Did you get it? Imagine mo ako yan. Okay, ako to. Ikaw yan, pag nakakatakan ka, hindi ka makagalaw kasi tahin-tahin ka. Ako pag nakakatakan ako, did you get it? Kasi magalaw siya. Ibig sabihin, sino mas injured? Medial is more prone to injury kasi ina-absorb niya lahat ng shock. Ito mga gawin siya, is less injured. Did you get it? But since tayo-tayo siya yung mas nakabangon, okay? It is deeper. Okay? Ibig sabihin, shallow. May difference pa na siya. Laging diyan ang difference ng medial sa lateral meniscus. Did you get it? Alright, hindi ba tayo tapos kayo meniscus?
Alright, let's study the meniscus. Ganito. Nakadikit ang meniscus kay tibia, okay, for two reasons. Okay? Nakadikit ang meniscus kay tibia for two reasons. Sabi ko, si Lord ilagay niya kay tibia, hindi kay femur. Bakit? For two reasons. Patunayan natin. First, okay, is because of the third is through its horns. Okay. Horns, okay? Yung mga dulo niya, okay? Dito rin, nakatahe. Dito rin, nakatahe kay tibia. Dito, nakatahe. Dito, nakatahe kay tibia. Because the horns of both meniscus is, okay, stitched, okay, to tibia. Okay? Kay tibia siya tinanginin or hindi kay femur. Okay? Ang pangalawa naman is through its periphery. Okay? Yun na yung ilog. Yan, yung mga tisod niya dyan. Tinahin siya ulit kay tibia, hindi kay femur. At ang tawag yan sa mga kahina yan, may pangalan niya, that is your menisco-tibial ligaments. Okay? Menisco-tibial ligaments. Meniscus to tibia. Tinawag siyang menisco-tibial ligaments. Okay? Kay tibia talaga siya nakadikit. Next, ano pa yung mga? Let's talk about the connections, okay, of meniscus. Paano? Hindi ko tayo tapos. Okay? Connections of your meniscus. Number one connection, isama natin yung una natin pinag-usapan is the menisco-tibial ligament. Okay? Number one, sinasabi lang dyan, yung dalawang meniscus, nakatahi sila pareho kay tibia. Yun na yan. Okay? Number two, second connection is the menisco-patellar ligament. Ano yung sabihin niya, sir? If this is your meniscus, nandito yung patella mo sa harap eh. Tama? Uy! Kaya nakatayo dito sila sa patella. Ang tawag, menisco-patellar ligament. Pero, okay, pero pala. Next, number 3, menisco-femoral ligament. Ilagay lang natin dito, lateral meniscus only. Okay? Yung menisco-femoral ligament, kay lateral meniscus lang, dalawa silang meniscus, diba? Si medial at saka si lateral. Kung nasa taas nandiyan si femur, ang nakadikit na kay femur, ito, lateral meniscus. Did you get that? Yung kabila hindi. Did you get that? Kaya mas nakalawa kasi may umahatak sa harap, may umahatak sa likod, 12 millimeters. Ewan ko na, isa, hatak sa harap, 6 millimeters. Did you get that? Kasi connection, sino na yung mga ligaments? Lateral meniscus. Pag hinati yan sa dalawa, meron pa dito. Okay, dalawa. Okay. Isa na dito, isa na dito. So, tinignan, andito pala si PCL. Okay? Andito si ACL. Yan ang origin ng dalawang CL na yan eh. Okay? Sa harap si ACL, dito si PCL. Pinangaralan nito itong menisco-femoral ligament. Yung nasa likod yung PCL, ang tawag, okay, posterior to PCL, ang tawag ay Reisberg. Ay, may pangalan pala siya. Ang posterior PCL, ang pangalan ay Humphrey. Ay, gano'n, Humphrey. Did you get it? Ang ganitong dalawa ay lateral pareho. Okay, na dumikit kay ito. Ang landmark PCL. Nasa harap ng PCL, ano ulit? Humphrey. Yung nasa likod ng PCL, Reisberg. Did you get it? Kaya pagkatanong ko,
Sir, ano ba yung meniscofemoral ligament? Ano yung itsura niya? Sabi ko, ang ganda yan. Bakit ang ganda, sir? Yung hump sa anterior, yung wrist na posterior. Hindi ba? Kaya the hump yung anterior. Hindi ba? Oh, ay parang hindi na malito. Hindi ba? Ganun na. Ganun na. Alright, okay? So that is your, okay, meniscofemoral ligament. Pangatlo pa lang yan. Pang-apat na connection. Okay, and ito naman for medial meniscus only. Sabi, yung medial meniscus is rigidly attached to your medial collateral ligament. Medial collateral ligament. Ito, nandito ang medial collateral ligament. Yan lang pala yung MCL. Uy. Kung ano sa akin, dito, sa middle, protecting the middle aspect of the knee is the MCL. Okay? Siya yung considered ng daily motion. MCL. Dito, MCL. Dito, okay, si MCL. Sabi ko, sir, si MCL nakatahi kay medial meniscus. Did you get it? Pero dati, si MCL, hindi siya gano'n. Ang dito si MCL, ang dati, hindi siya nakatahi doon. Did you get it? So, sa medial meniscus lang, nakadikit kay MCL. Wala, malayo. Did you get it? Okay? Alam mo sa ACL. Si ACL na lang, nakatahi niya rin sa rin mo. Okay? Number 5, ACL. Connected to bone. Okay? Anterior horns of meniscus. Okay? O, ano yan? Medial at collateral. Pareho lang. Nakadikit tayo ACL. Did you get it? Tayo pa. Naiintindihan pa. Kaya, pag tinanong ka, meron kung ayun, narinig yun na yung unhappy triad. O, nakita ko natin ang unhappy triad. Kaya si LCL, si medial meniscus, at saka si ACL, laging na-i-enjoy kasi magkakatabi yan eh. Did you get it? Okay? Pag sabi unhappy triad, sabi mo, sabi mo, medial meniscus, si ACL, at medial triad. Okay? Kasi magkakatabihan kaya laging nag-enjoy. Did you get it? Unhappy. Kaya, pag sinasabi kayo, ma'am, malungkot, ma'am, gano'n. Nakakasabi kayo sa ma'am. Okay, kasi nga, unhappy trial. Did you get it? Eh, medial meniscus, medial collateral, and ACL. Pero kasi si ACL, yes, sa ACL, nakalikit dito, sa dito, sama siya dyan. Oo. Did you get it? Uy. Did you get it? Sure now. The meniscus are connected to ACL. True. Yes. The meniscus are connected to patella. Meniscus are connected to patella. Did you get it? Meniscus are connected to femur. Alright, next, ligaments. Let's talk about the ligaments. Okay? First, pag-usapan natin si M
MCL at saka si LCL. Alright, okay? There are people, MCL versus LCL. Alright, okay? These are also known as your collateral ligament. Okay? Also known as the collateral ligament. Ang origin is from the origin. Ang pinagalingan ni MCL is from the medial epicondyle. Of course, femur. May medial epicondyle pala yung femur. Meron, may condyle, may epicondyle. Yung nasa taas ni condyle, epicondyle yung pangalan. Did you get it? Sa taas ni medial condyle, yung pumain si MCL. At inserted siya kay medial, okay, shaft, okay, okay, tibia, okay. Si LCL naman, syempre sa lateral, epicondyle ng femur, inserted naman siya saan? Kay tibial head. Okay, kaya hindi siya nakadikit sa meniscus kasi nasa fibula siya. But the origin of your MCL is the tibial collateral ligament. Ang origin ng LCL is the fibular collateral ligament. Did you get it? Did you? Ang description ni MCL, ganito yung itsura niya. It is broad, okay? It is broad and flat. Okay? Makapal siya, okay? Broad and flat, para siyang papel, parang ganun, okay? Si LCL, ang kanya namang description ay cord-like. Okay, cord-like. Para siyang cable wire. Hindi siya para siyang paper, manipis na mga mataba. Did you get it? Ano pa? Si MCL daw, ito is rigidly attached. Kanino ulit? Medial meniscus. Nakadikit na siya sa meniscus. Sinabi na natin kanina. Pero si MCL, kaya tayo siya kasama. Ang surgeon kay ACL, ang MCL, this is extra-capsular. Kaya magano ka, are all the ligaments of the knee are inside the capsule? No. Meron tayong isa na nasa labas, and that is your LCL. The only ligament of the knee that is outside the knee capsule is the lateral ligament. It's extra-capsular. Bakit? Kasi po, naka-insert siya kay fibular head. Sa fibula na, hindi mang parte ng knee region yan. Did you get it? Yes, alright. Okay. Next, ano naman po yung mga resist na motion. Alright, resist na motion. Ang pinipigilan ni MCL ay mga valgus stress. Okay? Valgus stress. Okay? Sila naman mga valgus stress. Alright. Ano ba? Si MCL naglilimit po ng external rotation. Kaya pala, did you get it? Si MCL naglilimit po ng external rotation. Okay? Alam niyo yung nila pareho? ER. Did you get it? Okay? Ano pa? Si MCL, best friend yan si ACL. Kaya kapag silang napapahamak mag-best friend sila ni ACL. Ibig sabihin kapag na-injure si ACL, anong trabaho ni ACL? To prevent translocation of tibia. Okay? Pag wala si ACL, change na siya. Ang papalit sa kanyang function si MCL. It also prevents, okay? Prevents anterior translation of tibia. Okay, siya yung substitute kay ACL. Kapag wala ka ng ACL, did you get it? It also prevents anterior translation of tibia. Kaya, ito lang namin ano linatandaan ko. Okay? Laro sa Sabihin nga, laro sa excota.
Escobar is placed in Manila. Okay? Ito yung dating Makati ng Manila. Okay? Andiyan business center dati. Okay? Kaya nagamit siya sa code. Okay? Now, Escobar. So, ano yung sabi niya? Okay? Listen very carefully. Okay? Lateral rotation. That's ER. That's ER. Tama? Para yan. Okay? Lateral rotation. And extension. Okay? So, ibig sabihin, lateral rotation and extension, in full extension, your collateral ligaments, like you say collateral, ay yung dalawa, they are taut. Okay? Lateral rotation and extension, your collateral ligaments are taut. Okay, doon sila na-stretch. Lateral rotation and extension, your collateral ligaments are taut. Sir, pati extension, yes, ganito lang. Ganito sa akin, ganito mo sa akin. Okay? Kapag naka-flex, meron kang ganitong motion sa video mo. Tama? Kasi, itong dalawang video sa gilid, lax. Physical. Bigyan mo agad mo. Kaya hindi na gagawin yung video mo. Kasi, top na yung collateral ligament. So, ibig sabihin, kapag na-apply sa knee, ay, nakalax ang mga collateral ligament. Pag naka-extend, ay, batak na batak yan. Physical, kaya laro sa explota. Lateral rotation and extension, your collateral ligaments are taut. Sabi nga, laro sa explota. Lateral rotation and extension, your collaterals are taut. Did you get it? Again, pag na-apply yung knee, ano yung itsura ng collateral? Lax. Kapag na-extend, taut. Did you get it? Alright, so, yun lang. Alright, next. ACL versus PCL. Ito naman ang mga crochets. Kanina collateral. Ngayon crochet kasi naka-cross yan. Okay, crochets. Origin. Okay. Sinabi ko na sa inyo kanina na yung parehong crochet na yan, nag-originate kay tibia sa gitna. Tama? Pag anterior ka, andong ka, ito yung tibia. Pero ako sa ACL, nandito ako sa harap ng tibia sa gitna. Hindi ka ba? Pero sa ACL, nandito ako sa likod ng tibia sa likod. Hindi ka ba? Ako yung ACL is anterior, okay? Intercondylar eminence. Okay, so yung narinig ka sa aklaw. Yung isa naman, posterior intercondylar eminence. Did you get it? Did you get it? Alright. Insertion master. Insertion. Kung ako sa ACL, nasaan ako? Sa harap. Pag ito nasa harap, saan ako pupunta? Sa harap ako, sa likod na. Sa likod na po, sa harap ko, malalakas ka ng tuhod, tama? Sa ibig sabihin, si ACL papunta sa likod. Siyempre, nasa sa papunta sa taas, at papunta sa lateral. Nakinsert siya sa lateral condyle. Okay. Femur. And then naman si TCL, sa kabila naman siya, medial condyle of femur. Alright, so, ano na ba yung orientation ng person? May orientation. Anong itsura niya? Si ACL, ang kanyang orientation, sabi naman natin, papunta sa likod, papunta sa lateral, kasi lateral po niya siya likod, at papunta sa taas. Okay?
sa PLS. Okay? Kaya nalataan ko, ACL, please. Sasabihin mo nga, ACL, please. Kasi makikita yung ACL is posterior, superior, and lateral. ACL, please. Did you get it? Okay? Si PCL naman ang kanyang orientation ay SAM. Okay? Siyempre, si PCL nasa baba. Tama? Pero sila nga sa baba eh. Tama kayo ng nagpigil. Tama? Siyempre, nasa baba. Siyempre, mataas ka na. Tama? Si PCL nasa likod. Tama? Pagka sa likod ka, paharap ka naman. Yan ito, anterior. Kasi lupit siya ito sa medial. Kaya medial. Okay? PCL SAM. Okay? PCL. Uy! Kaya naman yung inaantok, no? Kasi kaya naman. Alright, so, yan na, okay. So, ACL, please, PCL SAM, description. Description, the ACL, okay? Ang kanyang description is it is oblique and longer. Okay. Ano yun? SAM, sabihin ang medial, okay? SAM, okay? Yung description ng ACL, it is oblique. Ano yung sabihin ng oblique? When you say oblique, ano yung sabihin ng oblique? Hindi ka diretso, oblique, tama? Si ACL dahil is more oblique. So, ito rin, dahil sa anterior, yung ako na lang po sila, dahil ang maganda, ang ganyan siya, okay? Okay. Okay. Oblique and longer. Ganyan siya. Kaya kaya si ACL, mas na-injure kasi mas mahaba siya, mas madali siya mapunta, okay? Ano na ang orientation ni ACL? It is short, okay? And thicker. Okay? Mas makapal siya, kaya it is less injured. Ano tayo na ito? This is the strongest, okay? Leading end of the knee. Ito yung pinaka-hindi na i-injure na ligament si PCL. Sino pinaka-na-injure? Si ACL. Kaya alam niya yung ACL o doon na may PCL. Did you know? Uy. Kasi natawagan eh. Pagdalit na po. Hindi ka ba yung batakin ka? Hindi na ba yung batakin? Kaya ito makakala. Hindi na ba yung pero hindi ka rin makapagpapalit yung gawin. Tama? Yes, uy. Hindi ka rin. Alright, then, let us continue. Maraming mo natin. Crochet are always taught, okay? Unlike your lateral, kapag na-flex, sa mga extent, taught, tama? Ito, crochets are always taught. Kaya na-flex ka, kaya na-extend ka, may nagmamalay ng tulog mo sa translation ng tibia. Did you get it? Kasi hindi pwedeng walang nagabantay. Did you get it? Kaya na ako ito, kurot-kurot. Sabihin nga. Did you get it? Kurot-kurot. Alright. May mechanism of injury. Mechanism of injury. Mechanism of injury. Okay? Of course, is anything that will drop the tibia forward. Okay? Anything that will give a third translation, okay, to tibia. Okay? Laging tibia yung reference natin. Okay? Ito naman, posterior translation of tibia. Okay? Lagi tibia. Okay? No, suntukin ka sa tibia, galing sa likod. Okay? The anterior translation ng tibia. Tama? Uy! Yes! Pagka sinabi, si Pemo, napunta sa likod. Anong injured dyan? ACL, PCL? Si Pemo, napunta sa likod. ACL pa rin. Kasi nga, si tibia ang natin natin. Kung ito yung Pemo, ito si tibia. Napunta sa harap. Si Pemo, napunta sa likod. Did you get it? Laging gano'n. PCL kasi si tibia na iwan sa likod. Laging tibia yung titignan mo. Did you get it? Uy! Dapat kasi ikaw na naman sa likod, yun ang issue.
Sa mga kayo, pwede kayo itingin. ACL. Did you get it? That is if you landed on extended knee. Okay. Pag tumawag ka galing 6th floor, pag gawa mo naka-extend ka, okay? Pag naka-extend ka ng ACL yan. Kaya ganito ka lang nagmadyan. Ganito yung paa mo. Kaya hindi nakagay yung paa mo. Okay? Pag ganito ka okay? ACL yan. Did you get it? Pero isipin mo ba, kung makakagano'n, si tito mo, may iwan dyan, tumama niya. Did you get it? Uy, naman sa harap eh. Check. Okay? Kaya para kapag hyper-extension, hyper-extension injury, pag sipa niya, tumalsik yung kanyang tibia. Okay? Kaya that is yun, ACL. Did you get it? ACL injury, kasi ano pa natin? Hyperflexion, ACL pa rin yan. Hyperflexion, ACL pa rin yan. Did you get it? Uy. Ano pa? Sabi naman dito sa PCL, dito papasok ang tawag dashboard injury. Pag dashboard injury, PCL na yan. Okay? Ano ba? Basta may tumama dito sa tibia mo, pag ganyan, ipupush niyo yung tibia mo pa rin. Tama? Ano ba? Mag-basketball ka. Pag tira mo, tumama yung tibia sa ball. Okay? At tapos mo tumama yan. PCL, yun. PCL. Tama. Ano ba? Yung mga extremity, pag sinabi yung landed, okay? Ay, dito pala. You landed on flex knee, okay? Bawa, bit-bit mo yung bahay nyo, okay? Tataas ka. Pag tayo mo, siyempre mabilis yung salo mo, kung ito yung femur mo, ito yung tibia mo, yung femur mo magagawin na maiwan yung tigla sa likod. Tama? Kasi may dala kang bahay eh. Did you get it? May dala kang bahay. Ibig sabihin, PCL yung pinagawa sa tigla sa likod. Did you get it? Okay, yan yung mga mechanism of injury. Okay. Alright. Alright, let's go to patellofemoral joint. Guys, let's na po patellofemoral joint, tapos articular muscles. Madali lang, quads lang at saka hams. Dalawa lang. Kasi yung quads, 4. Yung hams, 4 din. Okay? Yung mga extra muscle. Patellofemoral joint, okay? Patellofemoral pa naman, ito yan. Kunyari, ito yung femur tibia. Pagkala ka, kanina nakadikit si meniscus. Tibia. Pero pagkala ka, kanina naman po, si patella, yung patella is placed here. Okay. Yung patella, tibia naman yan, inilagay ni Lord. Did you get it? Okay? So, first, what type of joint? It is a modified plane joint. Okay? Kasi mag-kiss lang siya dyan. Okay? Modified plane joint. Ito naman yan. Resting position naman nga is what? Full extension. Pag nakatayo ka, yung panara mo hindi na ikipag-contact or hindi na ikipag-kiskisan, take them more. But full extension. Ang kanyang full position is extended position. Kasi dyan naman yung makipag-kiskisan ka, femur. Did you get it? Did you get it? Yeah. Uy. Just for example, okay? Pag nakatayo ka, ang dito sige. Wag lang. Okay. Pag nakatayo ka, ganyan itsura. Okay? Ganyan. Yung patera mo, nandito sa taas. Okay? Pag nakatayo ka. There's no point of contact from patella and femur. Did you get it? Kaya, pag tinanggal mo ito, yung anterior
Kaya pag mag-flex ka ng tubo, si patela, hihilahin niyang pababa. Sige, bababa pa ganun hanggang pumasok sa ilalim. Pag tayo ka man, hihilahin naman pataas si patela. Sige, so when you extend your patela, move upward. Okay? When you bend your patela, move downward. Okay? Ang gumagalaw dito, concave. Si patela mo concave. Ito convex. Kaya laging same-same lang. Okay? Pag you want to improve mid-flexion, i-move yung patela, pababa. Kasi pag mag-flex sa baba, si patela, yung bend natin gagawin pababa. If you want to improve knee extension, kulang siya, extensor lang, ang patela mo na-glide, pataas. Did you get it? Kasi concave yung moving. Did you get it? Sana ba ako ngayon? Okay, let's talk about the patella contact. Okay? 0 degrees, 25 degrees, 90 degrees, 115, 135 degrees. Yan yung mga different points of contact of patella and femur. Yung patela na nasa taas. Nakatayo siya doon, ang taas ng patela, nagtawag sila ng condition. Patela, alta, o may pataas patela. Sir, nakikita mo siya kung yung patela dito ba? Kaya naka-extend yan, ha? Which is patela, baha. Okay, so dapat natin. So, at 0 degrees of extension, there should be no contact. Okay? No contact. At 45 degrees, there is the initial contact. At 90 degrees, there is the maximum contact. At 115 degrees, medyo yung patela mo pumapailalim na sa dalawang bola. Pag ganun na siya. Okay? Ang sabi nito, only sabi rito, the patella meets, okay, the intercondylar fossa. Ay, ganon. Yung separation sa likod, di ba sabi ko yung fossa nasa likod? Yung patella mo, at 115 degrees of inversion, medyo nakikita niya natin na siya sa likod, papunta na siya sa likod. Kasi namimit niya na yung fossa. Yung separation ng dalawang bola sa likod. Did you get it? Okay. Ang 135 sabi ito, only the medial and lateral facet, okay, contacts the okay, that means it. And lateral facet contacts the femur na tawag ko. The femur na lang. Okay. Did you get it? So that's 0, 25, so ganun na. Okay. No contact, initial, maximum, meets, tsaka, yan, only. Did you get it? Yes, okay. Let us go to the muscles. Let's stretch na to. May muscles. Muscles sa harap at saka muscles sa likod. Okay. Yung muscles sa harap, pag-usapan lang natin yung quads. Alright. Number 1, let's talk about the rectus femoris. Na napag-usapan natin kanina umaga. Tama? Tama? Saan origin ni rectus? Straight, mind, reflected. Ano na
single jointed na. Siya lang nag-isang two jointed. Na anong function na? The SLR muscle. The SLR muscle. Ibig sabihin, straight leg raise. Ibig sabihin, hip flexion, knee extension. Yan, SLR. Right? Number 2, let's talk about the vastus medialis. Okay. Already may vastus medialis upper and medial fascial septum, okay, of femur, okay? Basta ang sabi niya lang doon siya sa taas ni femur sa medial side, okay? Yun lang ibig niya sabihin dyan, okay? Insertion niya, kapag-isip, lahat yan, quads tendon. Alright, quads tendon. Nerve supply, kapag-isip, lahat yan, femoral nerve. Sige, action. Yung vastus medialis mo nahati sa vastus medialis longus at sa vastus medialis oblique. Yung VMO. Si vastus medialis yun, hinati lang sa dalawa. Kasi naligay yung yung muscle. Nakita nila, yung ibang fibers na vastus medialis, dire-diretso lumuhan sa tuhod. Yung isa naman, umikot dito sa medial, tapos kumabit sa tuhod. Sige, gumanon eh. Sige, yung isa, diretso. Extend. Isa, gumanon, okay? Tinawag siyang vastus medialis oblique, okay? And this is believed to be the only muscle, the only quads muscle that cannot extend the knee. Hindi niya kaya extend yung knee. Okay? Hindi niya kaya extend yung knee. Ano lang trabaho ni BMO? Okay? Para ma-prevent niya yung lateral dislocation ng patella. Did you get it? Kaya meron tayong problema sa tuloy yung pasyente natin, lateral dislocation, ano pinapalakas natin? BMO. Tama? Kasi yun yung function niya, to stabilize the knee. Which is considered to be the dynamic, okay, stabilizer of the knee. Pag dynamic stabilizer, then VMO. Okay? Si vastus medialis longus, okay, siya yung tayo mag-extend ng knee. Okay, the fibers are straight. Okay, ito kasi may gano'n. Sigara. Next, number 3, the vastus lateralis. Okay, this is the largest, okay, sa kanilang lahat. Origin of lateralis is upper and lateral deep fascial septum. Parang ganun din. Sa taas, sa lateral side. Okay? Insertion, quads tendon. Nerve supply, femoral nerve. Action, knee extension. Basic. Ano na lang. Yan lang yan. Next po, number 4 is your vastus intermedius. This is the deepest. Ay, siya naman po yung deepest. And sabi, this is the most efficient. This is the most efficient. Ibig sabihin, onting gayon niya lang, onting contract lang ni vastus intermedius, gano'n na agad yung tuhod mo. The most efficient. Pag sinabi efficient, onting effort lang, nagagawa yung trabaho. Did you get it? Alright, so that's the vastus intermedius, origin, okay? This is the upper, okay, and lateral shaft, okay, of femur. Upper end and lateral shaft of femur. Parang hidden, okay? Insertion, ganun pa rin, quads tendon.
Nerve supply, ganun pa rin femoral nerve. Action, knee, extension. Tapos, sinintawigin, meron siyang baby muscle. May anak na muscle ito. Ang pangalan ay articularis genu. Kapag mo kayo ng muscle associated ang articularis genu, may vastus. Did you get it? Ang tawag, it retracts, okay? It retracts the joint capsule superiorly during knee extension. Kapag mag-extend ka, pag ganun, siya yung mali naman na maghahatak ng joint capsule patas. Parang hindi maipit ang joint capsule. Did you get it? Articularis genu. Last, alright. Let's talk about the knee flexors. Pag ganun ka, sir, ikaw ang mga muscle na kaya mag-flex ng knee. Last na naman to, A sila. A talaga sila. Okay? Muscle that can flex your knee. Wala. Ilan yung muscle na flex ng knee? A. Uy. A. Okay? Sino-sino yan? Okay? Si Sergeant muscle, tatlo na agad yan. Si Sergeant, nag-SM. Sino yung SM? Semi-membranosus. Okay, sino yung Sergeant? Semi-10. Ito naman, semi-men. Okay? Si Sergeant nag-SM kasama si VF. Arrested memory. Bagay pa na siya. Okay? Ano pangalan ng VF? Si Papa. Okay? Let's completus and planaris. Okay? Si Papa, gas. Okay? That's for gas of things. Okay? Okay? The muscle that affects your knee, okay, is 8. Sino yan? Sergeant, nag-SM, kasama si VF, sino pangalan? Papa, gas. Alright, okay, 8 muscles agad. Did you get it? Uy. Yes. Alright, so napag-usapan natin sa sartorius. Tama? Uy. Ano ba natin origin yung kinakawa, tama? Saan ang origin ni sartorius? Yung sartorius na. Ako na nakakaalala. Uy. Saan ang origin ni Garcinis? And G, B, the most friendly muscle. Tama? Uy. Alright, okay, let's start with semi-tendinosus. That's not fun, that's not. Alright. Semi-tendinosus, sa origin, my friends. Nag-isip pa yan, schedule. Tama? Halos rin yan, ang araw kong mag-isip eh. Schedule. Insertion is semi-10. Sergeant nga eh. Eh, di saan? Sa upper. Ito. Yung sa first answer ay sa upper medial. Tibia. Basic. Okay. Pwede ka mag-toxic. Lahat yan sinusupply ni tibial nerve. Did you get it? Huy. Maliban dahil sino isa? Short. Yeah. Nakalimutan na. Si Vice Chairman. Ito. Ang tawag naman. Uy. Kaya nga yung boyfriend ni Sergeant. Si Chicago. Uy. Alright. Okay. There's a very medial nerve. Action. Huwag mag-isip. Okay. Kaya nga mag-press ng knee. Yes. Yun yung pinag-uusapan natin. Tama? Of course, kaya nga mag-internal rotate ng knee. Kaya nga mag-ayar. Mag-ganun-ganun ng knee. Alright. Okay. Next, right, is your semi-membranosus. Alright? Membranosus. Okay? Origin, nag-iisip ka pa, is calcium. Insertion, medial condyle of tibia. Nerve supply, nag-iisip ka pa? Tibial nerve. Action, nag-iisip ulit? Aggression. And IR.
Di ba? Ang dali lang ng oil na. Tama? Uy! Sige, ako lang ang namala. Alright, next, let's talk about the biceps femoris na dalawang ulo. Okay? Origin, short, okay? At saka si long head. Saan ba yung short head? Sabi lang dyan, galing yan sa lateral supracondylar ridge, okay? Femur. Lateral supracondylar ridge of femur. Si long, galing siya kay ischial. Insertion na itong dalawa sa fibular head. Fibular head, okay? Sila pareho naka-insert sa fibular head. Head ng fibula. Naalala mo? Doon dito nag-insert si lateral collateral ligament, tama? O, yun yung katabi niya, si biceps femoris. Did you get it? Nerve supply, si short head, common peroneal nerve. Si long head, tibial nerve. O, naalala? Alright, action. Ang action niya is flex and external rotate ng knee. Kasi nasa may lateral aspect siya. Flex and external rotate ng knee. Tatlong muscle na lang. Alright, okay, grab your optic keys. Tibia is the deepest muscle behind knee. Okay, siya pinakamarami na muscle behind the knee. Origin. Popliteus origin is lateral condyle of femur. Lateral condyle of femur. Sa lateral side siya gagawin. Insertion, posterior surface of tibia. Pero sabi niya, above, sa taas, okay, soleal line. Above soleal line. Yung soleal line, yung line sa likod ng tibia kung saan nag-originate si soleus soleal line. Okay? Sa taas nun, under lang yung insertion ni Popliteus. There's a lot of tibial nerve. Action, flexion, and IR. Basic. Last go, that's your plantaris. Also known as the fisherman's nerve, or also known as the freshman's nerve, okay? Kasi yung mga fisherman sa freshman, parang walang alam daw. Kaya nung tingin nila sa plantaris, parang nerve, muscle yan. Okay, kaya freshman, pag first year pa tayo, pag nag-ano tayo cadaver, kaya natin nerve, pero muscle yan. Kaya freshman's nerve. Okay, kung mahihisda tayo, okay, ganda yun. Walang kayang origin. Origin, lateral, supracondylar ridge, okay, of femur. Okay, taas, humerus, okay, of femur. Sinong katabi niya sa lateral supracondylar ridge? Sino? Shorted lang? Ay, sis, kakasulat mo lang eh. Ito siya, ay ito ka, galing na po siya, nag-insert na po siya dito sa likod ng calcaneus. Okay? Posterior surface of calcaneus. So, double jointed na rin siya. Okay? Nerve support na mag-isang tibial nerve, action, knee flexion, and plantar flexion. Kasi nasa may ankle na siya. Knee flexion and plantar flexion. And now, ito yung gastrocnemius.
thing is origin, dalawa origin niya, okay? From the median and lateral condyle, okay, of femur. Doon pa na siya nanggaling, doon sa dalawang condyle ng femur. From median and lateral condyle of femur. Insertion niya is doon din kay plantaris, posterior surface of calcaneum. Okay? There's a diagonal nerve action here, same lang din yung linear flexion and plantar flexion. Alright. Ano ulit tayo na tayo sa hip flexor? Sergeant, nag-SM, kasama si BF, ano pangalan? Patagas. So, ito yung mga knee extensor. Huwag kayo mag-extend. Press lang yun. Alright. That ends your lower hip and knee. Okay. Next week, leg, ankle, and foot and ortho conditions. Simula hip, pababa, mga conditions. Alright? Alright. Okay, sige na.